At kaugnay ng isyong yan, kausapin na natin ngayon si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa iyo. Good morning. Ano pong reaction nyo dun sa mga negatibong tugon dun sa inyong naging pahayag sa Kongreso? Well, of course, ang sinasabi ko nga, the analogy was taken out of context. In fact, it was the point that I was trying to drive out when I made that analogy. Kasi dapat tignan natin dun sa konteksto nung pagdinig kahapon. Because yung analogy na yon was in relation doon ng isa sa grounds for the articles of impeachment. Na yung nabanggit ni VP Sara na nagkaroon siyang imagination at desire to inflict harm on the President. Ang diskusyon nun, yung imagination and desire is not an impeachable offense without an overt action. Yung analogy ko, para lang ipakita rin that, first, that imagination and desire is not a criminal offense without any overt action. At pangalawa, para ipakita that at times, may mga statements which are taken out of context, kagaya nung nangyari sa akin, kagaya nung nangyari kay Vice. Alam mo, wala tayong intensyon na lagyan ng malisya yung analogy na yon. Some people, of course, may have ruffled some sensitivity, especially among the women's group. So, nais natin humingi ng paumanhin doon, but hindi yun yung intensyon natin doon sa analogy na yon. At to come up with something that na maiintindihan ng mga tao. In fact, ito nga, in a way, it became effective dahil napansin yung mensahe. Now, gusto ko naman, ang pansinin ng tao, yung konteksto ng sinasabi natin. Okay, sinasabi nyo nga po yung konteksto, himayin po natin. Ano po bang ibig nyo sabihin dun sa nag-init at pwedeng mangyari? Yung sabi ko may desire na nag-init. Ang ang interpretasyon ko doon, nakita ko yung crush ko. At ang imagination, na-imagine ko na nililigawan ko siya at naging girlfriend ko siya. Pero siguro hindi naman ako makakasuhan kasi may asawa ako dahil bigamy. Hindi ko pwedeng kasuhan ng bigamy pagka imagination lang. 'Di ba? Yun yung punto ko. Hindi naman malicious. In fact, the whole scenario was a fictitious scenario. Gayon pa man ang congressman, bagamat in hindsight dahil na, hindi ko naman talaga nakita si Ann sa Shangri-La. Opo. In hindsight mo, tapos na po yun eh. Kaya lang, aminado ho ba kayo na pwedeng gumamit kayo ng mas akmang analogy po siguro na hindi magiging controversial? Well, alam mo, unang-una, yun ang unang pumasok sa isip ko dahil the night before, yung aking kaibigan, kwinento sa akin, nakasama niya yung asawa niya, nanood siya ng pelikula ni Ann Curtis. Wala akong maisip na ibang pangalan ng artista. Kaya yun yung nabanggit kong pangalan at nagamit sa analogy. Like what I said, that analogy was purely non-malicious statement which was used to drive a point. Having heard all of the criticisms, hanggang ngayon po pinapanindigan nyo na tama yung analogy po ninyo? Well, maaari ang sinasabi ko, yung analogy, kailangan kong gawin to drive a point. Kagaya nga ng sinasabi ko rin, it may have been in bad taste dahil nga may mga sensitivities tayong tinamaan. Kaya nga ipinapaliwanag natin, that was not the intention when the analogy was made. Ang gusto ko lang ipunto, statements sometimes are taken out of context and different conclusions from that which the person who made it from the person who made it. Kagaya ko, yung intention ko was not malicious pagbigay ng statement. Pero yung mga iba nag-fill in the blanks in order to arrive to the conclusion that they want to hear. Nabanggit niyo po, posibleng in bad taste yung inyo pong sinabi at may mga grupo na nagsasabing dapat mag-apologize kayo. Kayo po ba'y mahihingi ng paumanhin? Well, di ba, kagaya ng sinabi ko kanina, Rafi, para dun sa mga tao who found it in bad taste, na maling analogy, kay Ms. Ann Curtis, ay tayo nag-apologize. But ang inuulit ko nga, that analogy, the statement, was not a malicious statement
was not intended to be malicious. Siyempre, gusto ko lang ipakita that sometimes statements can be taken out of context. Alam mo, nakakalungkot nga, Rafi, dahil yung unang manifestation ko nung umaga, may manifestation ako that I hope that the members of the committee should not only appear impartial but be impartial. That we use the same standards nung dinispose namin yung impeachment complaint kay Presidente, yun din yung the same standards be used for the Vice President. Yun yung pakiusap ko. Sadly, hindi yun yung pinikap ng media. Ang pinikap yung Ann Curtis na statement. Opo, Ang nakakalungkot, ang dami-daming problema ng ating bansa. Medyo And, marami po kasi nagpo-focus nag-react doon sa tayo inyong mga dito. marami po kasi nag-react doon sa inyong mga sinabi at hindi naman po pwedeng Oo. ignore ng media yung fact na yon. Kaya nga. Open po ba kayong sumailalim sa gender Oo. sensitivity training tulad ng mungkahi ni Representative Percy Sendanya? Alam mo, kagaya ng sinabi ko, that statement was purely taken out of context. Ang kailangan tignan yung kabuuan na disposisyon ko, ang mga panukalang na-file ko, at ang mga action ko. Yun ang kailangan tignan. May mga akusasyon din po na tinagtatanggol niyo raw po ang BC. Nabanggit niyo nga dapat maging patas ang lahat at maging impartial. Pero may mga ganong akusasyon po. Nasa inyo po pagkakataon Oo. kung inyo pong tutugunan yon. Well, alam nyo, kung napanood nyo yung impeachment complaint against the President, I also gave the same observation to defend the President. In fact, I voted that the impeachment complaint against the President was not sufficient in substance. Panghuli na lamang po, baka may mensahe po kayo So dun sa I'm mga... just, ang pagboto natin at mga statement is based on appreciation natin dun sa complaint which was filed. Okay, baka may mensahe po kayo sa mga nag-react dun sa inyong pang sinabi at siguro kaya Ann Curtis mismo, nasa inyo pong pagkakataon. Kagaya ng binanggit ko, of course, that analogy, the statement was not meant to be malicious, but if it was taken out of context, if it hurt o nakasakit ito ng sensitivity, especially ni Ms. Ann Curtis, tayo yung nag-apologize dyan. At siyempre, sa mga kababaihan in general. But as I mentioned, it was not intended to be a malicious statement. At it was just an analogy that I intended to drive a point. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa At Balitang Halik. nirespeto natin siyempre ang mga kababaihan. Okay, salamat po. Okay, maraming salamat. Yan po si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay.